Arestado sa isang mall sa Makati ang isang hinihinalang crime boss sa Taiwan. Ang pangalan niyan, Jiang Zhang Ziadong. Inaresto ng mga operatiba ng CIDG at PAOK si Jiang dahil sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Ito'y matapos matuklasan ng pulisya ang mahigit 80 ilegal na armas sa condo unit niya noong March 20, 2023. Wala noon si Jiang nang salakayin ng pulisya ang unit. Bukod sa pagpupuslit daw ng mga illegal na armas, konektado rin umano si Jiang sa iba't ibang scam. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz sa panayam ng unang balita, nahaharap din si Jiang sa mga kasong fraud sa Taiwan. Haharapin daw muna ni Jiang ang kaso niya rito sa Pilipinas bago siya ipa-deport sa Taiwan. Sisikapin ng GMA Integrated News na makuna ng pahayag si Jiang. Tinanggal na ng Kamara ang contempt order na ipinataw nito kina dismissed Bamban Mayor Alice Guo, Chinese businessman Tony Yang at Whirlwind Corporation stakeholder Cassandra Leong. Sila ang mga personalidad na naging malaki umano ang papel sa operasyon ng mga illegal na pogo base sa investigasyon ng House Quad Committee. Hiniling ng kampo ni Ong na makalaya na siya sa pagkakadetain sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. She is sick, and the doctors of the CIW and the House of Representatives confirmed that he is not fit to attend and withstand the congressional hearings. Tapos naman din kami sa kanya, and we believe that what she has said before the committee is sufficient enough. Kondisyong medikal din ang dahilan ng komite para i-lift ang contempt order kay Yang. Kasalukuyan siyang nakakonfine sa isang ospital sa Taguig. May patong-patong na reklamong kinahaharap si Yang na nasa kustudiya ng PAOK. Bagaman lifted na rin ang contempt order ng Kamara kay Guo, hindi pa rin siya makalalaya dahil utos mismo ng korte na sa Pasig City Jail si Guo ikulong para sa non-bailable niyang kaso ng qualified trafficking. Inalis din ng House Quad Committee ang contempt order laban kay Police Major Leo Laraga, nakasama sa mga personalidad na iniimbestigahan ng komite ukol sa extrajudicial killing sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Pinayuhan siyang kausapin ng abogado niya tungkol sa motion for certiorari na inihain nila sa Korte Suprema. It's contradictory. He's asking us to lift the contempt order while he's filing a Supreme Court questioning the mandate and the powers and the authority of the Quadcom. He apologized for it. In the spirit of Christmas, Mr. Chairman, I move to lift the contempt order for Major Leo Laraga. Ipinresenta rin ang summary ng mga nagdaang hearing ng Quadcom na lalamanin din ng kanilang ilalabas na progress report. The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Sisikapin naming kuhanan ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dati nang sinabi na handa siyang harapin ang lahat ng responsibilidad sa drug war. Ayon kay Barbers, hindi pa rito natatapos ang kanilang investigasyon. Meron kaming gustong isama, no, na parte ng investigasyon tungkol sa Pogo. It's an entirely new information. That's why we're trying to assess, no, and another witness is willing to, or probably will come out if he and she is willing to divulge whatever they know. Nasa 15 panukalang batas na raw ang kanilang binubuo kasunod ng kanilang investigasyon. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang weekend bago ang Pasko, nag-ikot ang Department of Agriculture sa Pasay Public Market. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, tumaas na ang presyo ng ilang agricultural products ngayong magpapasko. Pero may paalala ang Department of Agriculture sa mga market vendors. Ngayong marami ng mga reunions at Christmas parties, tumataas ang demand sa pagkain kaya naman may mga produktong tumaas na rin ang presyo. Ngayong araw, nag-market monitoring ang mga opisyal ng Department of Agriculture at lokal na pamahalaan dito sa Pasay Public Market. Ang baboy nasa 320 pesos kada kilo ang kasim. 390 pesos kada kilo naman ang liempo.
Ang manok, 200 pesos ang buo, 220 pesos naman ang choice cuts. Ang itlog naman na tumataas ang presyo sa ibang pamilihan, may paghigpit ng supply dahil may mga egg producers na tumigil sa pag-produce noong humina ang demand. Pero sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang nararamdamang taas presyo ngayon, eto na ang taas presyo dahil sa mataas na demand ngayong magpapasko at kung may mga produkto mang magtataas ay maaaring mga prutas na lamang. May paalala naman ang DA sa mga market vendors ngayong maraming namimili ng mga panghanda. Well, Pasko ngayon, I think everybody should share. Okay lang naman kumita, wag lang sigurong mag-abuso at yung diwa ng Pasko ay dapat dalhin natin sa lahat ng kapwa Pilipino. Rafi, wala namang dapat ipag-alala pagdating sa bigas dahil sapat ang supply ngayon ayon sa Department of Agriculture. Dito nga sa Pasay Public Market ay may nagbebenta ng 40 pesos na bigas dito sa Kadiwa ng Pangulo. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Beep, beep, beep. May dagdag bawas ulit sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, may nakikitang price hike sa gasolina na 15 hanggang 45 centavos kada litro. 10 hanggang 40 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang sa kerosene, posible ang rollback na 20 hanggang 30 centavos kada litro. Nakakaapekto raw sa paggalaw ng presyo ang inaasahang pagtaas sa demand sa mga produktong petrolyo sa susunod na taon at ang nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Sa kabila ng harassment sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, iginiit ni Chinese Ambassador Huang Zilian na hindi sila banta sa anumang bansa at hindi sila nagsisimula ng gyera. Si Pangulong Bongbong Marcos naman nagbilin sa security agencies ng bansa na huwag palalain ang tensyon sa West Philippine Sea. Narito po ang aking report. Abril ngayong taon, nakalusot ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard sa mahigpit na pagbabantay ng China Coast Guard at nakadikit sa mismong entrada ng Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Sa aking pagkakaalam, ito yung unang pagkakataon na nakalapit ng ganito kalapit ang isang barko ng Philippine Coast Guard dito sa Baho de Masinloc. Mula noon, lalo nang hinigpitan ng China ang pagbabantay nito sa lugar na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at bahagi ng teritoryo ng bansa. Tinamaan na kami. Pinakahuling insidente ay nito lang nakaraang linggo kung saan 30 kilometro pa lamang bago makarating sa Scarborough Shoal, hinarang, binomba na ng tubig at binangga ng dambuhalang barko ng China Coast Guard ang BRP Dato Pagbuaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR hanggang sa mapaalis ito. Sa kabila ng ganito mga kilos ng China, sa ika-13 Manila Forum for Philippine-China Relations, sabi ni Chinese Ambassador Huang Zilian, mapayapa at hindi mananakop ang China. Yan ay kahit na iginigit ng China na teritoryo nila ang malaking bahagi ng South China Sea base raw sa kasaysayan, kabilang mga bahaging nasa West Philippine Sea at pasok sa EEZ ng Pilipinas. Since the founding of the People's Republic of China, we have never provoked a war, started a proxy war, or occupied 1 inch of others' land. Dagdag pa ng Chinese Ambassador, walang karapatan ng ibang bansa na paratangan silang banta sa seguridad. When we are baselessly accused of being a security threat by former colonialists and aggressors, we can stand the test of the history and soberly aware of the reasons behind. Walang binanggit ang Chinese Ambassador kung sino ang kanyang pinatatamaan. Pero kilalang dating sinakop ng Espanya, Amerika at Japan ang Pilipinas. Mga bansang nananawagan ngayon na sundin ng China ang rule of law. Taliwas sa mga paratang na sila ay aggressor, wala raw ibang hangad ng China kundi kapayapaan. China and the Philippines have maritime differences, but China has always insisted on managing and addressing the differences through dialogue and consultation. We have maintained several restraints, and at the same time, we will take measures against provocation and safeguard our legitimate rights and interests. Hiningi namin ang reaksyon ng AFP at Philippine Coast Guard tungkol sa pahayag ng Chinese Ambassador, pero wala pa silang pahayag.
Sa kabila ng paulit-ulit na harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ, nagbilin si Pangulong Bongbong Marcos sa Joint National Peace and Order Council meeting sa Camp Crame. Ang sabi ng ating presidente is we should refrain from provocative stance doon po sa West Philippine Sea so as not to escalate po yung tension sa West Philippine Sea. Plano rin daw ng gobyerno na bumili ng unmanned aerial vehicle na gagamitin sa West Philippine Sea. Yung drone ng gagamitin natin kasi napakamahal po talaga ng gasolina ang gagamitin natin gamit yung mga water assets natin para magbantay. Magastos man at limitado ang kakayahan, patuloy raw na magpapatrolya ang Armed Forces of the Philippines. In terms of our deployment in the West Philippine Sea, it's a constant that the Philippine Navy is there 24/7. We are patrolling our waters, asserting our sovereignty. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.